Umalis daw po si Catherine sa bahay nila. Ano? Saan daw ba siya pumunta? Baka mapaano pa yung batang yun. Ano ba talaga problema? Mami ko, baliwala lang naman kasi sa kanya yung feelings ko eh. Kaya ka lumasin. Nakakasakal na kasi eh. Kaibigan po ni Michael si Catherine. Nawawala po yung bata. Baka alam lang ni Michael kung nasaan siya. Hello, Michael. May naghahanap kay Catherine dito. Tumawag ang auntie mo sa akin recently at pinapalitan ang administrator ng mamanahin ni Catherine. Tinanggalan din niya ng mana si Scarlett. Maraming salamat ho, attorney, sa impormasyong sinabi niyo sa akin. Mahalaga ho para sa akin na nalaman ko na nagbago pala yung isip ng Tita Matilda. Bakit nga tayo nag-stop dito? May hinihintay lang ako. Yan nata siya. Catherine? Ano ba? Iniiwasan ko nga si Mami, di ba? Tapos siya ba yung pinapunta mo dito? Baka ba kailangan niya akong pakialaman? Dahil concern ako sa'yo. Kung concern talaga kayo sa akin, edi sana hindi kayo nawala. Catherine, hindi masasolve ang problem mo kung aalis ka. No! You don't understand. Hindi niyo alam nararamdaman ko. Then tell me, sabihin mo sa akin, mamaya baka makatulong pa ako sa'yo. Ayoko sa inyo. Mas gusto ko pang maglabas ng problema sa mga kaibigan ko. So please lang, tama na po. Hindi niyo naman ako makakonvince na umuwi sa amin eh. Kung ayaw mong umuwi sa inyo, edi sa amin na lang, asikasuhin kita doon, aalagaan kita doon. Mas gusto ko pang lumayas kaysa sumama sa inyo. Catherine, alam kong galit ka sa akin. Pero gusto ko lang talaga masiguro na safe ka. Please don't say that. 7 years tayo magkahiwalay. Okay lang naman ako, oh. Wala namang nangyari sa akin kahit wala kang pakialam sa akin. Michael, don't tell me hindi nasasama sa atin si Catherine. Tsaka, bakit tayo papayag na siyang magatig kay Catherine sa bahay nila? Hindi naman sila relative ni Catherine, di ba? Mabait yun si Ma'am Isabel. Alam mo ba siya yung tumulong sa amin noon nung na-aksidente kami? Yeah, pero hindi niya dapat pinipilit si Catherine kung ayaw, di ba? Kaya nga. Hindi yun ganoon. Nakumbinsi lang ni Ma'am Isabel yung mami ko. Baka mamaya lalo tayong hindi matuloy kapag sinama pa natin si Catherine. Ba? Catherine, please, huwag ka sumama sa kanila. Mga bata pa kayo, mamaya mapano pa kayo. No! Hindi naman masama yung mga kaibigan ko eh. Hindi ka tulad mong nangiiwan. Uy! Michael! Catherine! 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 Teka! Catherine, Ano parang... ba? Catherine, parang uulan na. Halika na, pumasok ka na sa loob ng sasakyan. Mamaya magkasakit ka pa. Halika na. Catherine! Tita? Gusto ko patayin si Scott. Tita? Catherine, dapat kayanin mo. Ang lola mo naman nahihirapan, patatagalin pa natin to. What do you mean, Mommy? Hindi pa ba obvious? Wala na talaga siya. Yung mga nakakabit na lang sa kanya ang rason kung bakit pa siya nabubuhay. So we better make a decision. Natapusin ang paghihirap ng lola mo. Jonas, ano yan? Galing kay attorney. Inutusan pala siya ni Tita na palitan kitang administrator ng mana ni Catherine. Pero bago man lang ako mamatay, sisiguraduhin ko na wala kang makukuha, wala kang matatanggap mula sa akin sa mga katulad yung sinungaling at manluloko kahit na peking barya.
Ganun ba? Baka siguro nagbago na yung isip ni Mama dahil alam niya na hindi ka na umiinom. Yun lang kaya rason niya. Anong ibig mong sabihin? Bakit ganyan ka sa akin, Jonas? Pinagdududahan mo ba ako? Ilang taon kami magkasama ni Mama. Halos tinuri ko na nga siyang tunay kong ina eh. Tapos ganyan ka mag-isip sa akin? Scarlett, hindi mo maaalis sa akin yun. So pinagdududahan mo talaga ako? Tinanggalan ka rin niya ng mana. Bakit kaya, Scarlett? Ano kayang nagawa mo sa tiyahin ko? Kasi hindi siya mag-uutos kung wala siyang dahilan. Si Catherine ang dahilan kung bakit niya ako tinanggalan ng mana. Dahil ayaw niya ng paraan ng pagdidisiplina ko kay Catherine. Pero nagkaayos na kami. Nagkasundo na kami. Tatawagan na niya dapat si attorney pero bigla naman siyang inatake. Malinaw na ba yun sa'yo, Jonas? Hello, Mocha. At least hindi na ako magwo-worry kung nasaan si Catherine. Salamat. Bakit tumawag sa'yo yung baklitang yun? At bakit alam niya kung nasaan si Catherine? You mean magkasama si Catherine tsaka si Isabel ngayon? Oo. Dahil nag-effort yung tao para hanapin yung anak mo. At paano niya nalaman? Dahil sa akin. Dahil nagpunta ako sa kanila para tanungin kung kasama nila si Catherine. Siguraduhin lang ng Isabel na yan, ihahatid niya agad dito si Catherine. Baka i-brainwash na naman niya yung bata. May isip na yung anak mo. Alam niya na yung dapat gawin. Ang mabuti pa, magpasalamat ka na lang kasi si Isabel naghahanap sa anak mo. O, edi salamat. Hello, Benedict. Oo, pauwi na kami ng Manila. Oo. Malakas ka na ulan dito eh. O sige, mag-iingat kami. Oo, salamat. Ibaba niyo lang po ako sa bus station. Kaya ko naman po umuwi mag-isa. Ano ka ba? Mag-isa ka lang. Hindi kita hahayaang bumiyahe mag-isa. Marami na po akong kinaya sa buhay ko. Siguro naman kung kaya ko umuwi mag-isa. Catherine, alam kong galit ka sa akin. Pero sana kahit konting oras lang na magkasama tayo. Ano po kung magagawa ng konting oras na gusto mo? Sa tingin niyo po ba, mawawala lahat ng sakit na nararamdaman ko? Ano ba to? Teka lang titingnan ko kung anong meron. Oh my God! Flat tire! Catherine? Catherine? Pinagsisihan kung bakit ikaw kinampihan ko sa halip ng aking pamangkin. Kung sa bagay, madali ko namang malalaman ang sagot. DNA test lang yan. At oras na napatunayan na si Catherine at si Isabel ang mag-ina. Lalayas ka sa pamamahay ko. Mahirap pa sa kung ano, kung saan ka pinulot ng anak ko. Si Mama Tilda, parang... Ma'am, si Mama Tilda! Mama Tilda! Tumawag ka ng doktor! Mama Tilda! Mama Tilda! Mama Tilda! Ma'am! Ma'am! Mama Tilda! Mama Tilda! Anong ginawa mo kay Mama Tilda? Bakit mo siya nangyayari ganito? Ano ba sinasabi mo? Ma'am! Okay na nga siya bago kayo dumating Ma'am! Ma'am! Walang nagkaganyan na siya. Ano ba ginawa mo sa kanya? Ma'am! Walang iya ka, Isabel! Anong ginawa mo kay Mama? Ma'am! Ma'am!
Galing kay attorney. Inutusan pala siya ni tita na palitan kitang administrator ng mana ni Catherine. Ganun ba? Baka siguro nagbago na yung isip ni Mama dahil alam niya na hindi ka na umiinom. Yun lang kaya rason niya. Anong ibig mong sabihin? Bakit ganyan ka sa akin, Jonas? Pinagdududahan mo ba ako? Mabuti na lang, nakita ni Isabel si Catherine. Ang hindi ko maintindihan, itong si Scarlett. Parang wala siyang pakialam doon sa anak niya. Pasensya na, pare. Pero baka pareho lang napuno sa isa't isang mag-inang yun. Si Catherine naglayas kasi sama ng loob. Si Scarlett naman, ayaw maghanap kasi sa tingin niya, pasaway ang anak niya. Pero hindi dapat ganun. Anak niya yun eh. Kung yung nanay nga hindi nag-alala, ikaw pa. Nag-aalala yung nanay niya. Si Isabel. Teka pare, pagkatapos ng lahat ng gulo ninyo, biglang tanggap mong si Isabel ang nanay. Mas nakita ko lang kasi ang pag-aalala ng isang nanay kay Isabel kumpara kay Scarlett. Catherine! 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 Catherine, kita hinanap! Catherine! Hindi tayo pamilyar sa lugar na ito, kaya dapat hindi tayo naghihiwalay. Catherine, hindi kita iiwan, nandito lang ako. Tama ba yung narinig ko? Ayaw mong iwanan kita. Natatandaan niyo po ba yung pumpit ng utos po ni Ate Maymay? Sabi niya po sa akin, huwag ko na po kayong iiwan. Kahit anong mangyari daw po, huwag daw po ako aalis sa tabi niyo. Kahit suwain ko pa daw po kayo. Kahit galitin ko pa daw po kayo, kahit paiyakin ko pa daw po kayo. Basta daw po, wag lang daw po ako aalis sa tabi niyo. Sinunod ko yun. Hinintay kita. Iyak ako ng iyak. Umasa ako na napupuntahan mo pa rin ako, pero iniwan mo lang ako.
ni Maymay. Sana sinabi ko sa'yo na yung mga nanay hindi dapat iniiwan yung mga anak nila. Dapat na kahit ano mangyari, hindi mo maiiwan. Anak, kakagabi ko lahat yung sama na loob mo sa akin. Ano kaya ito lang ako makabawi sa'yo? Hindi kita ihihiwan. Huwag ka umalis, please. Huwag ka umalis kayo, please. Please, Ate. Ano na pong gagawin natin yan? Di po ba flat na yung sasakyan nyo? Pero hahanap tayo ng matutuluyan. Huwag kang mag-alala, hindi kita papabayaan dito. What can you do? Ang lakas-lakas po ng ulan, oh. Tapos wala pa pong tao dito. Walang tutulong sa atin. Magtiwala ka lang sa akin. Nangyari na ito sa atin, di ba? Naalala mo ba nung tinakasan natin si Rod? Kinaya naman natin tayong dalawa lang, di ba? Halika, maghanap tayo ng masisilungan natin. Scarlett, bakit hanggang ngayon wala pa yung pamangkin ko? Akala ko ba sinundo lang siya ni Isabel? Ewan ko ba? Di daw nila makontak si Isabel eh. Yun ang sinabi ng assistant niyang bakla. Alam mo, duda ko, sinasadya to ni Isabel. Naku, ingat-ingat ha. Baka mamaya maging close na naman yung dalawa. Tapos, ma-brainwash niya yung anak mo. Ikaw rin, eredera yung anak mo. Baka sa bandang huli, siya pa makinabang kay Catherine. Well, good luck kay Isabel kung mangyari yun. Dahil nagtanim na ng galit sa kanya si Catherine. At saka, ako na yung administrator ng mamanahin ni Catherine. Sa tutuusin nga, hindi ko na nga siya kailangan eh. Uy, huwag mong sinasabi yan. Sweeping statement ang tawag dyan. Alam mo, ikaw, Pati, nagmamarunong ka na naman. Oo nga pala, hindi ko pa nakikita yung testamento ng biyanan mo. Baka kailangan i-check mo na yan sa abogado nyo bago mo i-estyapuera si Catherine. Alam mo, ikaw, Pati, pakialamera ka talaga eh, no? But of course, my beautiful cousin. Alam mo namang expertise ko ang batas. At saka, nga lang, palagi ako na may mental block pag bar exam. Yun ang sabihin mo. Pero sure ako, na madali ko lang makukuha ang parte ng mamanahin ni Catherine. Halika, doon tayo! Bilisan mo! Dito muna tayo. Uy, huwag kayong pumasok. This is entering and breaking. Baka mamaya biglang may pumasok dito. Tao po! Anak, hayaan niyo na muna.
mamaya magpapaliwanag na lang tayo kapag may dumating na tao. Kailangan natin, may masisilungan muna. Tingnan mo yung tsura natin, basang-basa na tayo. Tao po! Maghahanap ako dito kung anong pwede natin gamitin. Tao po. Buhay pa si Ma'am Matilda para ilipat lahat ng assets niya sa iyo, Scarlett. Attorney, nagiging realistic lang ako. Mama is as good as dead. At isa pa, ako ang ginawa niyong authority sa lahat ng mga pag-aari niya. Oo, pero may mga kolatilya ang testamento. Yung mana mo pwede mong ibenta. Pero yung kay Catherine, administrator ka lang ng mana niya. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, hindi mo pwedeng galawin ang maiiwan ni Mama Matilda para kay Catherine. She has to get that intact kapag 18 years old na siya. Sigurado ka ba talaga ng bahay kay Isabel? Yung binigay sa akin ni Andres ni Mocha. Para kasi sobrang laki nitong bahay na to para kay Isabel. Hindi bagay sa kanya. You're in the right place. Ito nga ang bahay ni Isabel. Benedict, magbabaka sakali kasi kami. Baka alam mo kung nasan si Catherine tsaka Isabel. Pinasundo ko na lang sila sa tao. Ngayon, kung nagbabala kayo na maging bayani nila, you're too late. Hello, boss. Nakita ko na ang kotse ni Ma'am Isabel. Walang tao at mukhang flat. Nasaan na kaya si Catherine? Wow! Concerned ka na talaga. Oo naman. Siguro pagdating niya, yayakapin mo siya ng mahigpit na mahigpit. Mahal na mahal ko si Catherine. Kagaya ng pagmamahal ko sa pera. Actually, pera nga ang tingin ko sa kanya eh. Sino yan? Tao ba dyan? Ate Maymay?